Okay. Nagbigay na rin ng reaction si Vice Ganda sa pagkakadawit ng ilang mga aktor sa controversial pa rin na video scandal. Say niya maganda raw sanang gawan ito ng docu upang mapag-aralan kung anong buhay ang meron ang mga sangkot dito. Naniniwala na siyang dapat talagang may legal na aksyon na susuporta sa mga biktima matapos silang maging tampulan ng online bashing. Pakinggan natin ang buo niyang pahayag at syempre kunin natin ang reaction ni Ray mamaya sa latest na napanood niya. Let's watch this! Tungkol dun sa babaeng yun. Tatlo raw yung babae. Tatlo. Di ba same girl? Hindi, magkakaibang tatlo. Sige, parang sa history natin ng Pilipinas, sila yung may pinakamaraming napangas na artista. Di ba? Kailangan pag-aralan. Sino sila? Paano nila ginagawa yun? Anong dahilan nila? Anong intensyon nila? Anong buhay meron sila? Ano talagang trabaho nila? Hindi ka sila Kato. Di ba? Parang, sabi ko, parang ang gandang docu nun. Tapos yung Film Academy, sinabi na nila na willing silang tumanggap ng complaints kung merong mga artista na magko-complain. Anong thoughts mo? Dapat meron talagang merong sumuporta sa biktima. 'Di ba? Merong matakbuhan yung mga biktima. So, ayun, kung lalo na yung mga artista, 'di ba? Ang malaking epekto nito negatively sa kahit kaninong tao. Pero pag may pangalan kang pinagkakakitaan, di ba, makaka-apekto to sa ekonomiya mo, sa hanap buhay mo, sa pagkatao mo, di ba, sa kabuuan ng pagkatao mo, di ba? So kailangan talaga merong tumulong at sumaklolo sa mga biktima para magkaroon din ng tamang paglalagyan ng mga bagay at ng mga tao. At the same time, dapat yung mga posibleng maging victims, Ayun! So si Vice pala gusto niyong i-docu para sa... Hindi, pero Hindi, okay lang interesting naman yan sa talaga. akin. Kasi nga, di ba, ang dami-dami ng mga artista na talagang napangas. Yun ang term niya eh. Pero, napanood mo na ba yung dalawang bago na naman? Ano masasabi mo? Yummy. hindi yummy. Naloka ako doon kay Manuel Chua. Pero, ba't nalaloka muna? Hindi, teka muna. Doon muna tayo sa docu. Kung i-docu yan, di ba dapat yung pamilyang i-docu? Pwede naman, hindi, lahat naman. Hindi lang yung mga nabiktima, kundi yung pamilyang na-docu. Kaya lang. Hindi yung girl nga ang gusto niyang i-docu. Bakit wag na yung girl yun? kasi nga pasisikatin Tatlo pala mo pa. sila, tatlo pala yung babae na yun. Kaya Hindi pa lang ulit-ulit, iisa. di ba? So wag na natin siyang i-docu kasi pasisikatin mo pa. Baka naman yung ibang yung iba gayahin siya dahil sumikat siya. Dapat talaga may paglagyan. Ibig sabihin, makasuhan, makulong, mapanagot. Kasi iba rin Actually, isa rin naman siya sa pananagutin talaga. dapat talagang pananagutin. Silang tatlo pala. Pero i-docu yung ganon. Para mas marami Hindi kasi dapat. di ba sa pag nanonood ka ng mga streaming app, may mga dinodocu talaga naman. Ganyan ako nanonood ako sa Netflix, interesting din yung mga kwento nila. Ako ayoko siyang i-docu kasi parang mas magiging masakit pa para dun sa mga nabiktima. Eh para malaman Pag natin i-docu. kung anong buhay niya ba talaga, ba't siya umabot sa ganyan. Eh i-docu mo, basta ako ayoko. Ba't ka nagagalit? Ikaw ba yung babae? Hindi, ipinipilit kasi ni Dodo. Sa Ikaw ba akin yung okay girl? lang na i-docu. Pero Kaya naigit ka lang. sa kanilang tatlo. Ay hindi, ayoko ng gano'n. Tapos may kita yung hiyas ko. Tapos may kita ko paano ko gumawa ng gano'n. Ang aga. Gumawa ako, di ba? Parang hindi ko bet. Maraming netizens ang naantig at napaisip sa balitang gustong gawan ni Vice Ganda ng dokumentaryo ang mga naging biktima ng video scandal. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga private videos at screenshots sa social media, mahalagang may mga kilalang personalidad na handang magbigay liwanag sa tunay na epekto nito sa buhay ng tao. Hindi lang kasi simpleng sismis o viral issue ang video scandal. Madalas, may malalim itong epekto sa mental health, pamilya, trabaho, at reputasyon ng mga taong sangkot. Marami ang naabuso online, nakakaranas ng cyberbullying, depression, at minsan ay nawawalan pa ng kumpiyansa sa sarili dahil sa panghuhusga ng publiko. Kaya, kung magiging maayos at sensitibo ang paggawa ng dokumentaryo, malaking tulong ito para mamulat ang publiko tungkol sa responsibleng paggamit ng social media at respeto sa privacy ng ibang tao. Maganda rin na si Vice Ganda ang isa sa gustong tumalakay sa ganitong usapin dahil kilala siya bilang isang taong vocal sa empathy, acceptance, at human stories.
Kapag ginawa niya ito ng may malasakit at tamang intensyon, posible itong maging eye-opener para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan na madaling maapektuhan ng online culture. Isa pa sa mahalagang maidudulot ng ganitong dokumentaryo ay ang pagbibigay boses sa mga biktima. Madalas kasi, sila pa ang nahihiyang lumabas at magsalita, habang ang mga nagpakalat ay minsang nakakalusot lang. Maaari nitong paalalahanan ang publiko na ang tunay na mali ay ang paglabag sa privacy at hindi ang pagiging biktima. Sa kabuuan, magandang hakbang ito kung magiging balanse, makatao at responsable ang pagtalakay. Hindi lamang ito tungkol sa kontrobersya, kundi tungkol din sa awareness, accountability at pag-unawa sa pinagdadaanan ng mga taong nasasangkot sa ganitong sitwasyon. Sa tingin ko, mahalaga at napapanahong proyekto ito kung matutuloy talaga ang plano ni Vice Ganda na gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga biktima ng video scandal. Sa dami ng nangyayaring cyberbullying at online shaming ngayon, magandang may isang malawak na platform na magpapakita ng totoong epekto nito sa buhay ng tao. Marami kasi ang mabilis manghusga kapag may kumakalat na private videos online. Minsan ginagawang katatawanan o chismis, pero hindi nakikita ng publiko ang emotional trauma na dinadala ng mga taong sangkot. May ilan na nawawalan ng trabaho, nasisira ang relasyon sa pamilya, o kaya ay nagkakaroon ng matinding anxiety at depression dahil sa pambabatikos ng netizens. Kaya kung may papakita ito sa dokumentaryo, makakatulong itong magbigay ng awareness at empathy sa mga manood. Maganda rin na ang focus ay nasa mga biktima at hindi lang sa kontrobersya mismo. Mahalaga yon dahil kadalasan, ang atensyon ng publiko ay napupunta sa viral content imbes na sa tunay na pinsalang dulot nito. Maari rin nitong ipaala na ang pagpapakalat ng pribadong video ng walang pahintulot ay seryosong paglabag sa privacy at maaaring may legal na pananagutan. Bukod doon, posibleng maging daan ang dokumentaryo para mas mapag-usapan ang mental health, digital responsibility at respeto sa dignidad ng tao. Sa panahon ngayon na halos lahat ay nasa social media, napakahalaga ng ganitong klaseng usapan. Kung magiging maingat, makatotohanan at may malasakit ang pagtalakay, posible itong maging isa sa mga dokumentaryong hindi lang pinag-uusapan, kundi talagang may impact sa pananaw ng publiko. Ang balitang gustong gawan ni Vice Ganda ng dokumentaryo ang mga naging biktima ng video scandal ay isang napakalalim at sensitibong usapin na talagang dapat pag-usapan ng mas seryoso ng publiko. Sa totoo lang, marami ang nakakakita sa mga ganitong issue bilang simpleng viral topic lamang. Pero sa likod ng bawat kumakalat na video ay may totoong taong nasasaktan, nasisira ang reputasyon at minsan ay habang buhay nang dala ang trauma. Sa panahon ngayon ng social media, isang pindot lang ay pwedeng kumalat ang private content sa milyon-milyong tao. Nakakalungkot isipin na may mga netizens na agad nag-share, nagko-comment at nanghuhusga ng hindi iniisip kung ano ang epekto nito sa taong involved. Minsan pa nga, ang mismong biktima pa ang pinapahiya at sinisisi imbes na ang tunay na may kasalanan ang mga nag-leak o nagpakalat ng video. Kaya malaking bagay kung may dokumentaryong magpapakita ng totoong emotional at psychological impact nito. Magandang hakbang ito dahil posibleng mabigyan ng boses ang mga mataong matagal nang nananahimik dahil sa takot, kahiyan o trauma. Hindi biro ang mapahiya sa harap ng buong internet. May ilan nawawalan ng trabaho, iniiwasan ng ibang tao, nade-depress o nawawalan ng self-confidence dahil sa walang tigil na pambabatikos online. Ang iba pa nga ay halos hindi na makabalik sa normal na buhay dahil habang buhay nang nakapost sa internet ang issue nila. Kaya kung maipapakita sa dokumentaryo ang tunay na epekto nito, baka mas maintindihan ng publiko na hindi ito basta entertainment o chismis lang. Isa rin sa nakikita kong mahalagang punto rito ay ang posibilidad na ma-educate ang mga tao tungkol sa digital responsibility. Sa sobrang bilis ng social media ngayon, marami ang nakakalimot na may batas tungkol sa privacy at cybercrime. Ang simpleng pag-share ng leaked videos ay maaring makadagdag pa sa pananakit ng biktima. Sana sa pamamagitan ng dokumentaryong ito ay mas maintindihan ng mga tao na hindi dapat gawing katatawanan o content ang kahinaan at pribadong buhay ng iba. Maganda rin na si Vice Ganda ang posibleng gumawa nito dahil kilala siya bilang isang personalidad na marunong umunawa sa pinagdadaanan ng ibang tao. Sa maraming pagkakataon, ipinapakita niya ang empathy at concern sa mga sensitibong issue.
Kapag ginawa niya ito ng maayos, may respeto at hindi sensationalized, pwede itong maging makabuluhang proyekto na magbibigay ng awareness at aral sa publiko. Sa kabilang banda, napakahalaga rin na maging maingat sa paggawa ng ganitong klaseng dokumentaryo. Dahil sensitibo ang topic, kailangang protektado ang dignity at mental health ng mga taong ibabahagi ang kanilang kwento. Hindi dapat maging paraan ito para lalo silang ma-expose o ma-trigger muli. Mas maganda kung ang layunin ay healing, awareness at pagprotekta sa victims kaysa sa pagkuha lang ng views o ingay online. Sa kabuuan, mahalagang proyekto ito dahil hindi lang nito tinatalakay ang isang viral issue, kundi isang seryosong problemang panlipunan na maraming tao ang tahimik na pinagdadaanan. Posibleng maging eye-opener ito sa publiko tungkol sa empathy, privacy, accountability at tamang paggamit ng social media. Sa panahon ngayon na napakadaling manghusga online, kailangan talaga ng mga ganitong usapan upang mas matutong maging responsable at makatao ang mga tao sa internet. Marami pang pwedeng maidag sa usaping ito tungkol sa planong dokumentaryo ni Vice Ganda para sa mga biktima ng video scandal. Isa sa pinakamahalagang punto rito ay kung paano nagbago ang kultura ng social media sa pagtingin ng tao sa privacy at kahihiyan. Noon, ang mga ganitong issue ay mabilis ding nawawala dahil limitado lang ang naabot ng balita. Pero ngayon, dahil sa internet, halos permanenteng naiiwan online ang isang pagkakamali o pribadong pangyayari. Kahit ilang taon na ang lumipas, pwede pa rin itong mahanap, ma-share at maungkat muli. Iyon ang masakit na realidad para sa maraming naging biktima ng online scandals. Mahalaga ring mapag-usapan sa dokumentaryo kung paano naapektuhan hindi lang ang mismong involved kundi pati ang kanilang pamilya. Madalas pati mga magulang, kapatid, anak o partner ay nadadamay sa pambabatikos at kahihiyan. May ilang pamilya ang napipilitang umiwas sa publiko o lumipat ng lugar dahil sa pressure at panghuhusga ng mga tao. Isa pang mahalagang aspeto ay ang mental health. Hindi lahat ng tao ay kayang harapin ang matinding cyberbullying at public humiliation. May ilan na nawawala ng gana mabuhay, natatakot lumabas ng bahay o nagkakaroon ng matinding anxiety dahil sa takot na husgahan. Kaya magandang pagkakataon ito para mas mapalakas ang usapan tungkol sa emotional support counseling para sa mga biktima ng online exploitation. Pwede ring maging bahagi ng dokumentaryo ang legal awareness. Maraming Pilipino ang hindi lubos na alam na may mga batas laban sa pagkalat ng private videos at cyber harassment. Kung maipapaliwanag ito ng malinaw, makakatulong itong magsilbing babala sa mga taong basta na lang nag-share ng sensitibong content nang hindi iniisip ang epekto at legal consequences nito. Maganda rin kung may sasama ang perspektibo ng experts tulad ng psychologists, lawyers, at digital safety advocates upang mas maging balanced at educational ang dokumentaryo. Hindi lang ito magiging kuwento ng controversy, kundi isang malalim na pagtalakay sa epekto ng social media sa buhay ng tao. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe na maaring may hatid ng ganitong proyekto ay ang pagiging makatao. Sa likod ng bawat viral issue ay may totoong taong nasasaktan. At sa panahon ngayon na mabilis ang panghuhusga online, mahalagang maalala ng lahat ng empathy at respeto ay mas mahalaga kaysa sa temporary entertainment o viral content.